Hello po, magandang tanghali po sa inyong lahat. Kasi gumawa naman ako ng F-Zero kasi talagang hindi na ako sana gumawa ng similya kasi yung kapatid ko gusto niyang magtanim ulit. Kasi wala siyang hindi siya pwedeng magtrabaho doon sa bukid. Kasi meron siyang meron siyang sakit na anong klaseng sakit na yun. Basta magtrabaho lang ng medyo matagal, talagang madali siyang mapagod. Kaya igawan ko na lang ng na similya. Siya na lang ang munang siguro magtanim. Kaya igawan ko po siya ng binhi po ng bulba mushroom. Ito po ang mga gagamitin. Ganito lang, simple lang gawin po ang paggawa po ng similya po ng bulba. Hindi katulad po ng oyster na madali pag nagkamali ka lang doon ng kahit konti lang, ayan, madali po siyang makuntam. Pero ito medyo matagal na akong gumagawa ng ganito. Basta hindi lang masyadong medyo malinis lang sa paggawaan mo, hindi lang sa basta-basta kang gumawa ng ganito. Hindi naman masyado. Ganito lang po ang ginagawa ko. Katulad ng mga sinasabi po ng mga iba na madaling makuntam. Pero sa akin ganito na lang. Tignan ninyo, ganyan lang. Ayan, pwede na natin ilagay yung ginawa nating substrate. Ito puro dayami po ito. Yung isang ganito inilipat ko dito sa loob po ng garapon na plastic. Ewan ko ba kung bakit mas madali po itong mapuno ng amag at saka ito. Ewan ko kung anong pinagkaiba nila. Subukan ko ulit kung parehas din silang magkasabay po silang mapupuno pag nagkakaamag na. Ito naman kasi ang purpose natin dito, yung mga dayami, papaamagin itong dayami para magkaroon po ng napakaraming amag. Pag napuno na po ito, ayan, pwede na po natin itanim, ilipat. Kung gusto niyo ilipat ninyo. Yung isang ganito, kayang-kaya niya po yung mga 35 na pieces na ganito. Ito po ang size po nito, 6 by 12 po ito. Yung plastic po nito. Ayan. Panoorin nyo po ang aking paglagay po ng aking mga
ginawa ko, ito po yung tignan nyo sa ibabaw. Ilagay lang natin dito sa mga ibabaw niya. Pagkalipas po ng 4 to 5 days, kahit hawakan natin basta naka-alcohol lang tayo. Pag medyo marami, mas maganda kasi. Ganyan lang. Ganyan lang po. Yan, pag nagkaroon na po ng amag na yan, pababa na yan hanggang dyan sa ibaba. Ganyan lang po ang gagawin. Pagkalipas po ng 4 o 5 na araw, tatanggalin natin po yung mga ilinagay natin dito sa ibabaw niya. Ganyan lang, makita nyo, puro dayami po natin at tatlo po ng ganyan po kaliliit. Kanina lang, 2 oras ko lang pong itong binabad. Linagyan ko po ng isang takot po ng apog at saka yung molasses. Katamtaman lang yung molasses. Pag tinadtad ko po na siya, medyo pinatiktikan ko po ng mga 20 minutes bago po tinadtad. Pagkatapos diretso na po sa plastic. Pagkatapos in-steam ko po ng 2 oras. Okay na yun. Pagkatapos takpan ko na. Ayan. Ganyan lang muna. Linagyan ko po ng dito kasi may butas po dito sa kanyang mga gitna. Pagkatapos po ng mga ilang araw, medyo bubuksan ko po siya. Pag nagkaroon na po ng amag. Ito pa, yung isa. Lagay din natin sa ibabaw. Kahit straw lang ang gawin niya, pwede niya, wala kayong mga goma. Kahit straw pwede. Pagkatapos, para mas madali pong magkaroon po ng amag, huwag nyo na pong masyadong higpitan po dito sa kanyang ibabaw. Bigyan mo ko ng goma dyan. Kahit isa lang. Ganyan lang po. Kasi pag nagkaroon na po na ito, huwag po nating higpitan masyado.
kasi hindi po makalabas yung dapat may konting butas po dito para mas madali pong magkaroon po ito ng amag. Ito, huwag masyadong higpitan. O, makita nyo naman sa ibabaw, ganyan lang po ang aking paggawa. Kasi yung mga ginawa ko noon, yung mga una, yung nakita nyo naman yung mga tanim ko doon, may tumubo na dito. May tatlong tumubo na ganito. Pag lumabas na malapit na siyang pag napuno na siya, pag hindi mo pa itinanim, talagang tutubo at tutubo dito sa ibabaw niya. Dito. Ganyan lang. At saka po ito. Ito linagay ko po dito, ilinilipat ko po dito sa garapon ng ganito. Kung gusto nyo yung isang ganito, meron kayong ganito, pwede nyo ilipat. Basta yung yung garapon, butasan nyo lang po ng konti dito sa kanyang gitna. Dito. Pagkalipas po ng 5 araw, tatanggalin ko po siya. Yung nakalagay po dito. Ito po. Yan. Pagkatapos nyo lagyan po ng yung mga garapon, ugasan nyo siya. Pag naugasan nyo, maglagay po, spray nyo po siya ng mga alcohol sa loob. Linisin nyo siya hanggang sa labas. Basta lahat-lahat linisin ninyo para walang problema. Pagkatapos, ilagay natin doon sa hindi masyadong malamig at katamtaman lang po ang kanyang init. Yung paglagyan natin. Kasi dito sa amin, medyo mainit-init pa naman, maganda-ganda na ng panahon, kahit lang po dito, basta ilagay lang natin dyan sa hindi po yung magandang paglagyan, hindi po sisirain po ng mga daga, ganun. Lalo po yung isang ganito, yung naka-plastic, yung ganito okay naman, ilagay ko lang dyan sa gilid. Maghintay po ako ng 3 days. Yan, magkaroon na po ito ng amag. Yan, at i-update ko po sa inyo kung magkaroon na po ito ang mga amag. Yan na lang muna po. Ako po si RSTV Mushroom. Sana may natutunan po kayo ang aking mga ginawang FO ng Bulbariella Mushroom. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Ulit kung paano po gumawa ng mother's spoon. So ito po yung ginagawa ni Papa ngayon.